Mas lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Base yan sa pag-aaral ng Corruption's Perception Index 2025. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, pang ilan daw ang Pilipinas sa listahan dyan? Alam mo, Gigi, base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Bumaba ng 6 na pwesto ang ranggo ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, noong 2024, habang ang score naman natin ay 32/100. At kumpara noong nakaraang taon, bumaba rin niya ng 1 punto at lalong mas mababa yung score na yan sa global average na 42/100. Now, Jiggy, ano ba itong score na ito? Ano? Ito ay nakabase dun sa survey na ginawa ng Transparency International sa mga negosyante, sa mga risk analyst, mga ekonomista, at mga organisasyon katulad ng World Bank at ng World Economic Forum tungkol sa pananaw nila sa kung gaano nga ba kakurakot ang isang bansa. Now, dito sa listahang ito, numero 1 raw na hindi kurakot ang Denmark, sumunod dyan ang Finland at ang Singapore. Habang nasa dulo naman ng listahan na ito, ang mga bansang katulad ng Venezuela, Somalia at South Sudan. Jiggy. Gerard, sa negatibong balitang yan, anong posible epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? Nako, Jiggy, turn off daw ito para sa mga investors. Kasi kinukwento sa atin ng isang ekonomista kanina, ang trend daw ngayon sa mundo, ang expansion ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magpunta dito sa Southeast Asia. Ngayon, kapag pipili sila ng bansa, syempre pagtatabi-tabihin nila yung mga bansang magkakapareho in terms of size ng economy, kung gaano nga ba kalaki yung spending power ng mga mamamayan nito. At ito na yung isang pinaka-importanting aspeto, yung corruption. So ang pipiliin daw nila yung pinaka-less yung sakit ng ulo nila. Kung gaano ba kadaling makipag-deal sa mga pamahalaan ng mga ito at yung hindi na kailangan ng tongpats o ng pampadulas para lang makakuha ng permit. So sa aspetong yan, parang medyo matatalo yata tayo, Jiggy. At nitong huling bahagi nga raw ng 2025, medyo nakita na natin ang epekto nito dahil bumaba yung paglago ng construction sector at ang epekto nga nito, maraming mga construction workers ang nawalan ng trabaho. Dahil nga maraming mga construction companies yung tigil muna sa paggawa ng mga proyekto dahil nga dito sa flood control scandal. At towards the middle of this year, mukhang mas mararamdaman pa raw natin ito. Pakinggan natin ang sinabi ng isang ekonomista tungkol dyan. Kung gusto natin na mas maraming pumasok na investment sa atin, we really have to address these concerns. Kasi malaking bagay siya. Kung namimili ka between country A and country B, na gusto mo saan ka pupunta, mag-e-expand ng business mo, pipiliin mo yung hindi ganun kalaki yung problema or sana walang problema sa corruption. At Gerard, anong sagot ng gobyerno dito sa pag-aaral ng Transparency International? Jiggy, sinabi ng palasyo na sana raw ay moving forward ay mas mag-improve na yung ranking ng Pilipinas dahil naisiwalat na itong mga corrupt practices na ito at yan yung tinutugunan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinis na rin daw itong mga ito at na-expose na yung mga sangkot dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.